Paano gumagana ang solar panels? Tara na at matuto. Alam mo ba na yung sikat ng araw na tumatama sa bubong mo, pwede mo palang gawing kuryente? Isipin mo, everyday, libre ang araw. Pero karamihan sa atin, hindi pa alam kung paano ito mas magagamit. Ngayon, papakita ko sa iyo, step by step, kung paano nagiging electricity ang sunlight. Ano ang solar panel? Ang solar panel ay parang tagahuli ng sikat ng araw. Parang net na sumasalo ng energy mula sa araw. Binubuo ito ng mga solar cells. Maliliit na square na nakikita mo sa ibabaw ng panel. Ang mga cells na ito ay gawa sa silicon na kaya niyang i-convert ang sunlight into electricity. Paano nagiging kuryente? Ganito ang proseso. Kapag tinamaan ng araw ang solar panel, na-excite ang mga electrons sa loob ng silicon. At dahil dito, gumagalaw sila o nagfo-flow. At ang movement na yan ay tinatawag na electric current. Sa madaling salita, sunlight equals gumagalaw na electrons equals kuryente. Isipin mo yung mga bata sa playground. Tuwing umaga, nagiging energetic sila. Tumatakbo, gumagalaw, ganon din ang mga electrons. Nagiging active at nagpuproduce ng energy pag natatamaan ng sunlight. Ano ang ginagawa ng inverter? Ang kuryente na galing sa solar ay DC o direct current. Samantalang ang gamit sa bahay, sa mga appliances at ilaw natin ay AC o alternating current. Kaya kailangan ng inverter. Ang inverter ang nagko-convert ng DC into AC para magamit mo sa TV, aircon, ref at iba pa. Paano ito napupunta sa bahay mo? After ma-convert ng inverter, diretso na itong pumapasok sa electrical panel ng bahay mo at doon na siya ginagamit ng mga appliances mo. Kung hindi sapat ang power na galing sa solar panels mo kumpara sa total na konsumo ng bahay, automatic na magsusupply ng kulang ang electrical company. Pero, kung sobra naman, pwede mong i-export ang excess power galing sa solar panels pabalik sa grid. At ang tawag dito ay net metering. Sa mga susunod na videos, i-explore at i-discuss ko ito ng mas detalyado. Ayun, ganito lang kasimple ang idea. Kinukuha ng solar panel ang energy ng sunlight, ginagawang kuryente at ginagamit mo sa bahay mo para bumaba ang bill mo. Bukod sa tipid, nakakatulong ka pa sa environment. Kung gusto mo pa ng ganitong simple na explanation tungkol sa solar, follow mo lang ako at i-comment mo kung ano pa ang gusto mong matutunan. Sa next episode, alamin anong klaseng solar setup ang common dito sa Pilipinas at ano ang babagay sa bahay mo.